Ay, good morning. Good morning talaga. Good morning po. 5 minutes na lang yun ah. Hindi po. Sige lang. Brothers and sisters, marami tayo ngayon. Amen. Thank you, Lord. Hindi natin kailangan kasi matulog ng maaga kasi mga senior na tayo. Nahirap na matulog kung minsan, di ba? Kung minsan sabi ko na sana kaya yung antok ko, mawawala na. Kung matulog ka naman ng maaga, pagdating ng alas 2, magising ka na naman. Tapos hindi ka na naman makakatulog. Kaya mas mainam yung pagpuyat na lang tayo dito. Bahala na si Lord. Diba? Amen. Bukas niyan, bigyan niya tayo ng medyo mahaba-habang oras na nakakatulog tayo. Amen. Kasi Sabado naman bukas. Ngayon ako, kotan aware ako ngayon. Brother Ernie. Okay lang po. Hindi ko, pero kasi mayroon akong sa ano na lang, akala ko kasi doon ko na lang isi-share sa anniversary. Kaya lang yun iniisip ko nga kung makaya ko kasi pagkano yun naiiyak ako doon eh. Kasi medyo may kabigatan yun pero talagang instant talagang sagot niya noon. Pero ibitin ko kayo kasi gusto ko sa ano na lang. O patikim-tikim lang yun konti pa. Sa anniversary na lang para marami tayo maiyak. Ngayon, ang isi-share ko sa inyo, yung dati na na-share ko nung first night na nag-ano kami dito, nag-vigil. Yung sabi ko nga, yung pag taimtim ang panalangin mo at saka yung pananampalataya mo sa Diyos, yung talagang ubod, matindi sa puso mo nang gagaling, talagang sasagutin ka niya talaga. Kaya lang, yan nga ang sinasabi na, it's not your time, but my time ang masusunod, di ba? Kasi, yung sabi ko nga noon, itong left shoulder ko, magmula dito hanggang pababa ng ganun dati, hindi ko mababa. So, hindi ko maitaas. Ang sinasabi ko nga na, even yung pagsara ko ng bra ko, si brother, husband ko ang pinasasara ko kasi hindi ko talaga ito magalaw noon dahil itaas ko lang ng konti, ganun talagang sobra ang sakit. Ay, hindi ko alam kung ano ang pinanggalingan kasi bigla lang ako nagising nung umaga na hindi ko na talaga magalaw yung kamay ko. So, sabi ko kay Brother Roger, samahan mo muna ako sa doktor kasi bakit ganito yung kamay ko. At saka medyo parang nangangawit siya. Oo, medyo nagnanam siya. Mayroon pa man din kaming lahi na may mga cancer. Youngest sister ko namatay cancer. Mga cousins ko, puro cancer. Hindi ko lang sinasabi sa Brother Roger na medyo naiisip ko baka mamaya biktima din ako, diba? Or isa din ako sa recipient doon. Although ayaw ko, sabi ko, Lord, bigyan mo na lahat yung lagnat sa akin, huwag lang yung capital sin yun. Ngayon napunta ako sa doktor, tapos sabi ng doktor, pa-x-ray mo, tita, pa-x-ray mo yung balikat mo 4 weeks para makita natin kung nabugbog o naipitan ka ng ugat or anything na nag-cause nung sakit. Nagpa-x-ray naman ako, and then nung basahin naman ng radiologist, wala naman siya nakita. Sabi niya, Mrs., wala naman kahit na bugbog na konti o kahit na
na ipit, wala naman ho. So, ito na lang ho, ipakita nyo na lang sa doktor nyo. So, nung binalik ko yun sa doktor, niresitahan ako ng gamot at ang sabi pag naghiga ka, huwag ka na lang munang tumagilid sa kaliwa mo. Naubos naman yung gamot, pero hindi pa rin. Ganun pa rin. Pagka aalis siya nang hindi ako kasabay, siyempre, papasara ko muna yung bra ko sa kanya kasi nahirapan talaga ako. So, sa madaling sabi, naisip-isip ko, sabi ko, ba't ganun? Uminom na ako ng gamot. Ba't ganun pa rin? Sakit pa rin. So, isang araw, nakipag-covenant ako kay Lord. Sabi ko, Lord, itong sakit ko sa braso ko, ayoko ng paggamot ko. Ayoko na rin uminom ng gamot. Sabi kong gano'n. Kayo na lang po. Kayo na lang gagamot sa akin. Bahala na kung kailan nyo pagalingin to. Pero talagang alam ko, papagalingin nyo ako. Baka mayroon lang akong konting sabit o mayroon lang akong konting baggage na dala-dala ko, kaya nyo ako pinaparusahan ng ganito. Kita pare kong i-clear yung mind ko at pag isipin ko kung ano yung mga baggages na yon at iiwanan ko na sa tabi ng daan. Sabi ko, pagkatapos kung clear na ang lahat sa inyo, pagalingin nyo na ako. Yun ang lagi kong sinasabi sa kanya. Jesus healed me. Tapos nung after so many months, siguro umabot din ako ng 5 months or 4.5 months na hindi ko talaga magagalaw tong left side ko. Tapos isang araw naliligo siya, may lakad kami. Hindi ko niisip ko, sabi ko, uy, tagal na itong balikas ko ah. Subukan ko nga ngayon kung masasara ko na yung bra ko. So, nag-try ako. Pagkatapos, nakong gulat ko, paglagay ko ng kamay ko dito sa likod ko, aba, naitaas ko na at saka nasara ko na yung bra ko, mag-isa. Kaya paglabas niya ako tuwang-tuwa talaga. Pasalamat ako, sabi ko, praise the Lord, sabi ko, hallelujah. Tapos paglabas niya, sabi ko, Dad, narinig mo ba ako? Nagdadasal ako. Sabi niya, hindi. Bakit? Sabi ko, kasi tingnan mo, kamay ko pa ako, nasara ko na yung mukha ko. Sabi ko, gano'n. Gumaling na ako. Awa ng Diyos. Dininig din, alam ko, may gusto lang siya na baggage niya itatapon ko. So nung magawa ko yon, ayun, binalik, inano niya yung kamay ko. Ang awa siya. Ako'y talaga nagpapasalamat at it's so clear to me na pagka yung faith mo kay Lord, talagang hindi nag-waver. Basta kahit na masakit pa, kahit na may ano pa, sabihin mo pa rin na, alam ko, ayaw mo pa akong gumaling dahil hindi pa oras na gumaling ako. So, tayo kailangan, pagka ganyan, huwag tayong magmamadali. Alam ni Lord yun. Amen. Hindi ka lang, akong bahala sa iyo. Amen.